Comment ni Ma'am Raquel Satulan, opo, kasi po minsan ginagamit ng iba na nakagat ng aso na ng iba na magpapabayad na lang o hingan ng pang-inject yung may-ari. Alam niyo ma'am, pagka ganun ang kaso, okay na yun kung yun lang ang gusto niya. Kasi alam niyo, kapag yung aso ninyo ay nakakagat ng ibang tao dahil hindi nyo tinalian or nakakawala or nilalakad nyo sa labas tapos biglang nakakagat, talagang may liability po kayo doon. Kung yung ganun yung case, no, na nasa public place naman o kaya naman yung aso nyo kasi ay nakakawala, nagpunta sa kapitbahay ninyo, ay nako, malaking problema po yan. Meron talaga kayong liability doon dahil kailangan kontrolado po natin yung mga alaga natin. Kontrolado talaga dapat natin yung mga alaga nating aso. Kung hindi, makakagat yan sa labas or makakagat ng tao yan sa ibang lugar other than your place, ay talagang pwede kayong kasuhan. Kasi labag yan doon sa batas na kailangan yung mga aso ay nakatali or nakakulong. Okay, kasi delikado po talaga. E paano kung hingan ka na lang ng pang-inject na lang, bigyan mo na. O kasi kasalanan mo naman. Pero what if ito naman yung case, nasa loob naman ng bakuran mo, may pumasok sa loob. O, ang tanong doon, bakit siya pumasok sa loob? Trespassing yun. Wala ka ng liability doon. Kasalanan na niya yun, pumasok ka sa loob. Trespassing po yun. Pero kanya-kanyang case, no? Depende sa mga sitwasyon, kung ano yung ebidensya, kung ano yung makikita ng husgado. Pero kapag ka pumasok po, halimbawa, bata naman, no? Wala namang masamang intensyon, pumasok sa loob ng bakuran ninyo, dahil may kukuning laruan, halimbawa, pumasok sa loob ng bakuran ninyo yung laruan niya, bola or what, nakagat ngayon ng aso ninyo, nalapa ng aso ninyo. What if kung napatay yung bata? Ano po ang liability nyo doon? Ayan, so may sagot po yan. Ayon sa batas kasi, meron po talagang mga provisions naman na kapag ka nakapasok naman yung ibang tao sa loob ng inyong pamamahay, tapos ang tanong doon, bakit siya nandoon? Okay, so of course, no, hindi naman tayo husgado, hindi naman tayo lawyer. Pero kung lawyer man kayo, may alaman kayo sa batas, comment below. Baka meron po tayong pwedeng pag-usapan tungkol sa mga cases. Kung may alam kayo ng mga ganyang cases, please comment below para po sa kaalaman natin. Okay, pag-usapan natin yung mga ganyang mga kaso. Kasi po, sa mga ganyang case, kagaya na ng banggit ni Ma'am Raquel Satulan, okay na po, bigyan nyo na lang ng pang-injection. Kailangan nyo po talagang injectional kung nasa public place naman, and kung hindi naman kasalanan ng tao na siya ay nakagat. Mas mabuti pa yung ganon kaysa yung magka-record ka pa or madala pa sa korte yung case. Kasi pwede kayong talagang sampahan ng case niyan, gawa ng una, magpapa-injection siya, may gastos siya doon, pa-injection ng antibiotics, anti-rabies, anti-tetanus, yung erig. Tapos paano kung yung dahil nakagat siya ay hindi na siya makapagtrabaho, ilang araw hindi makapagtrabaho, tapos yung danyos, yung perwisyo na naidulot nung nakagat, sobrang sakit, diba? Depende kung gaano kalala naman yung sakit. Yung fear, diba? Yung takot na dinulot nung pagkagat ng aso ninyo sa kanya. So maraming mga i-consider dyan ang husgado kapag titignan kung magkano yung babayaran ninyo doon sa naging biktima ng pagkagat. Okay, comment below kung ano po yung mga experience nyo tungkol dyan. Pag-usapan natin.